Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Ate Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about ano ang ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa iyong buhay. So our concept is all about order of salvation. So ang order of salvation ay nagpapakita ng maayos at makalangit na pagkakasunod-sunod kung paano inilalapat ng Diyos ang kaligtasan sa isang makasalanan mula sa kanyang panawagan hanggang sa ating kawalhatian. So, ang kaligtasan ay hindi gawa ng tao, kundi ng Diyos mula simula hanggang wakas. So, tinawag niya tayo, binigyan niya tayo ng bagong puso, pinagkaloob ang pananampalataya, pinatawad, tinanggap bilang anak, binabago araw-araw, at dadalhin sa walang hanggang kawalhatian. So, lahat ng ito ay bunga ng kanyang walang hanggang biyaya at hindi dahil sa ating sariling galing. So our Bible readings for today is all about Romans chapter 8 verse 29 and 30 AS&D version, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito ay tinalaga niyang maging katulad ng kanyang anak, at yaong mga itinalaga niya ay tinawag niya, at ang mga tinawag niya ay pinawalang sala niya, at ang mga pinawalang sala niya ay binigyan niya ng kawalhatian. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is salvation is God's work from beginning to end. So wala tayong naambag sa ating kaligtasan kundi ang ating pangangailangan dito. So ang Diyos ang gumising sa ating espiritu, nagbigay ng pananampalataya at patuloy na gumagawa sa atin. Second is the believer's journey is secure in God's hand. So mula sa pagkakatawag hanggang kawalhatian, hawak tayo ng kamay ng Diyos. So walang makakapagpahiwalay sa atin mula sa kanyang pag-ibig. And lastly is, if God cares about the big things, He also cares about the small things. So kung pinlano niya ang ating kaligtasan bago pa tayo ipinanak, siguradong kasama rin ang mga maliliit na detalye sa ating buhay. So wala tayong dapat ipag-alala dahil ang Diyos ay Diyos ng kabuuan at ng detalye. So ngayon dadako na tayo sa ating application. So yung first application is share the gospel because it is the power of God. So ang ebanghelyo ang paraan ng Diyos upang mailigtas ang iba. So dapat natin ipahayag ito ng may tapang at maging kasangkapan tayo sa pagtawag ng iba. Second is edify others with God's grace and eternal plan. So dapat nating paalalahanan ang isa't isa na ang plano ng Diyos ay buo, tiyak at puno ng pag-asa. So, dapat nating ipagdiwang ang biyaya ng Diyos sa bawat yugto ng ating buhay. And last is trust God for both big things and small things. So, kung mapagkakatiwalaan siya sa ating kaligtasan, mapagkakatiwalaan din natin siya sa pang-araw-araw nating pangailangan. So, ang pananampalataya ay hindi lamang para sa langit, kundi para rin sa ngayon. So, ngayon dito na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can we practically trust God for small and big things. So, para sa akin is maaari nating pagkatiwalaan ang Diyos sa malaki at maliit na bagay dahil ang kanyang kaalaman at kapangyarihan ay walang hanggan. So, dahil siya ang Diyos na hindi lamang nagligtas sa atin, kundi gumagabay rin sa bawat detalye ng ating araw-araw. So, ang pananalig sa Kanya ay nangangahulugang hindi lamang tayo nagtitiwala sa kaligtasan sa hinaharap, kundi pati sa probisyon, direksyon at tulong sa kasalukuyan. So, sa bawat desisyon natin, malaki man o maliit, is pwede tayong manalangin at umasa na ang Diyos ay tapat at gumagawa para sa ating ikakabuti. So, ngayon dadako na po tayo sa aking natutunan sa devotion na ito. Kumbaga, parang summary po ito ng aking natutunan. So, natutunan po sa ating devotion na ang kaligtasan ay hindi simpleng desisyon, kundi isang buong plano ng Diyos mula sa simula hanggang wakas. So, ang ginawa niya sa akin ay ang pagtawag at pagbibigay buhay. Ginagawa niya ngayon ang pagbabanal at paghubog sa aking puso. At ang gagawin niya ay ang pagdadala sa akin sa kawalhatian. So, dahil dito is natutunan kong magtiwala sa Kanya sa lahat ng bagay at maging masigasig sa pagbabahagi ng ebanghelyo. So, nais kong mamuhay ng may tiwala, pasasalamat at pagsunod sa Diyos na gumagawa ng lahat ng mabuti para sa akin. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa iyong dakilang plano ng kaligtasan. Ikaw ang tumawag, nagligtas at patuloy na gumagawa sa aming puso. Turuan mo po kaming ipagkatiwala sa iyong lahat, maliit man o malaki. Palalimin mo po ang aming pagtitiwala at pag-ibig sa iyo at gamitin mo po kami upang ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan sa iba. So, sa pangalan ni Jesus, Amen.